Dominant Protector. Credit to the author. 3,411-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mabilis na binuksan ni Drake ang iba pang mga nakatagong compartment, at nagsimula na ring tumulong si Terrence. Hindi niya inaasahan na ang mga bagay ay magiging mas mahusay, at ito ay isang hindi inaasahang sorpresa. Nagtulungan silang dalawa, at hindi nagtagal, nabuksan ang lahat ng mga sikretong compartment. Ang talaarawan ng buhay ng ninuno ng pamilya York ay kinuha. Hinawakan ito ni Drake sa kanyang kamay at sinimulang hanapin ng mabuti ang pangalan ng kanyang ninuno. Natagpuan na si Hendrik York. Maingat na kinuha ni Drake ang booklet ni Hendrik at mabilis na binuklat ito. Si Terrence naman ay tumagilid. Hindi nagtagal, nalaman ni Drake ang dahilan ng pagkahimatay ni Hendrik at kung paano siya ginagamot. Sa nangyari, tinulungan ni Hendrik ang kanyang kapatid na ipagtanggol laban sa isang pag-atake sa panahon ng isang kompetisyon, at ang kanyang kamalayan at espiritual na kapangyarihan ay naubos, na naging dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Pagkatapos noon, nagpunta ang pamilya York sa maraming doktor at kumuha ng maraming spirit herbs, ngunit walang epekto. Sa huli, ipinakilala siya kay Zhang Liju, ang medikal na santo ng henerasyon. Gumamit si Zhang Liju ng hindi kilalang paraan para gisingin si Hendrik at ibalik siya sa normal. Dahil dito, lubos na nagpapasalamat ang pamilya York. Gayunpaman, sa kanilang pagkabigo, walang binanggit sa proseso ng paggamot. Masasabi lang nila na si Zhang Liju ang nagligtas kay Hendrik, ngunit hindi nila alam kung paano. Zhang Liju. Hindi alam ni Terrence kung tatawa o iiyak. Naisip niya na kahit na hindi siya makahanap ng isang milagrong doktor na magpapagaling kay Hendrik, makakahanap man lang siya ng kahalili, ngunit ngayon, siya na ang kahalili. Paano niya ito pakikitunguhan? Gayunpaman, ang tanging naisip ni Terrence ay ang huling pagpunta niya sa libingan, may naroon na dati. Sa oras na iyon, nahulaan ni Terrence na maaaring bumalik si Zhang Liju, na ang ibig sabihin ay hindi namatay si Zhang Liju, ngunit nagpunta sa Sky Class Island at tumawid sa Sky Path. Ngunit, kahit nabuhay pa siya, hindi siya makontak ni Terrence. Ang taong ito ay nakapunta na sa Tianjie Island, paano niya siya mahahanap? Pupunta ba siya sa Sky Class Island? Ngunit ngayon, kahit na ang ninuno ng Charlie ay hindi alam kung paano makarating sa Sky Class Island, lalo na si Terrence mismo. Maliban doon, may isa pang pag-asa si Terrence na kuha niya ang mga medikal na tala ni Zhang Liju, at pagkatapos tingnan ito ng ilang sandali, binigyan niya ng kopya si Donovan. Umaasa siyang isusulat ito ni Zhang Liju sa kanyang mga tala. Mr. Linford. Ito. Hindi ba dapat patay na si Zhang Liju? Namutla ang mukha ni Drake. Alam niya ang tungkol sa libingan ni Zhang Liju at doon nagmahalan sina Terrence at Akira. Dahil patay na siya, paano siya gagamutin? Mayroon akong mga medikal na tala ni Zhang Liju. Tatawag ako ngayon at tatanungin ang aking matanda. Ang aking Diyos Lolo upang suriin kung mayroong anumang mga kaso ng Hendrik. Sabi ni Terrence. Ang galing. Mr. Linford, pakitawagan. Mabilis na sabi ni Drake. Tinanong niya ang matandang Linford tungkol dito noon, ngunit hindi masyadong sigurado ang matanda magtatagal bago nila malalaman ang anumang bagay tungkol kay Zhang Liju, ngunit mas madali na ngayong may target na sila. Hindi nagtagal matapos ang tawag, ang boses ng matandang Linford ay nagmula sa kabilang dulo. Terrence, you're back. Hindi ako bumalik. Pumunta ako sa pamilya York sa Hakuna Marta Desierto. Naalala na lang ni Terrence na hindi siya bumalik at hindi sinabi sa matandang Linford. Mabilis niyang paliwanag. Kaya pala. Tapos, nahanap mo ba ang dahilan ng koma ni Akira at ang solusyon? Wala pa akong nahanap na magandang ideya. Sabi ni Old Linford. Nahanap ko nga, ngunit walang detalyadong impormasyon. Ang alam ko lang ay dulot ito ng pagkaubos ng aking kamalayan at espiritual na kapangyarihan. Walang binanggit kung paano ito malulunasan o kung paano ito gagamutin. Ang tanging alam lang namin ay ang banal na doktor na si Zhang Liju ang gumamot sa kanya noon, at ito ay isang tagumpay. Kaya matandang lalaki, maaari mo bang tingnan ang mga tala ng medikal ni Mr. Zhang Liju at tingnan kung mayroong anumang nabanggit tungkol dito? Sige.
Titingnan ko ngayon. Tumango si Old Linford. Sige, yun lang muna. Kontakin mo ako anumang oras kapag nahanap mo na. Sabi ni Terence. Si Drake ay nag-organisa ng lahat ng mga journal ng buhay ng mga ninuno New York. Ibabalik niya ang mga ito at hindi itatago dito. Siya at si Terence ay nag-impake at umalis sa mansyon. Dahil walang natira dito, walang saysay na panatilihin sila dito. Mr. Linford, hahanapin mo ba ang Poison Refinery Base? Nagulat si Drake nang marinig na hahanapin ni Terence ang kanyang mga kasama. Ang pamilya York ay nanirahan dito sa loob ng maraming taon, ngunit wala kaming narinig na anumang Poison Refinery base sa malapit. Marahil ay itinayo lang ito nitong mga nakaraang taon. Umalis ka na. Mas mabuting tanungin ang angkan ng Pauli tungkol dito, baka mas alam nila. Umiling si Terence. Mabuti naman kung ganoon, pagkatapos ay kunin na natin ang angkan ng Lee. Tumango si Drake at sinabi. Gusto mong sumama sa akin. Gusto ni Terence na bumalik si Drake, ngunit hindi niya inaasahan na susundan niya sila. Sabay na tayo at tignan natin kung may maitutulong tayo. Bagamat medyo mababa ang lakas ko at hindi pa ako nakakalusot sa ranggo ng langit, buti na lang laging may tutulong sa akin. Sabi ni Drake. Tumango si Terence at hindi tumanggi. Ang dalawa ay nagmaneho lamang ng isang kotse sa pagkakataong ito, at ito ay ang Grand Cherokee ni Terence. Ang Land Rover ay nananatili sa mansyon ng pamilya York pansamantala, kaya hindi na kailangang magmaneho ng dalawang kotse. Sa pagkakataong ito, ang dalawa sa kanila ay lubos na pamilyar sa landas patungo sa tribong Pauli. Dumating sila sa tribo nang walang anumang problema, at ang hamarang sa kanila ay si Topher. Gayunpaman, nang makita ni Topher na ito ay sina Terence at Drake, agad siyang naging palakaibigan, kaya si Linford Young Hero at York Young Hero. Nandito ka para kumuha pa ng mga energy stone, tama. Hindi ko inalis ang mga bato ng enerhiya sa oras na ito. Walang pagmamadali para sa mga bato ng enerhiya. May itatanong ako sa iyo. Hindi mo ba alam na may base ng lason sa desyerto? Sabi ni Terence, winawagayway ang kanyang kamay. Isang Poison Refinery Base. Saglit na natigilan si Topher bago bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Batang bayani na si Linford, hindi ko alam. Bakit mo tinatanong ito? Nalaglag ang puso ni Terence nang makita niya ang ekspresyon ni Topher. Hindi kaya may koneksyon ang pamilyang Paley sa base. Kung ganoon, hindi ba magkakaroon ng pagtutol kung gusto niyang pumunta sa Poison Refinery Base? Ayaw ni Terence na maging kaaway ng Pauli sa ngayon, kaya bahagya siyang tumango. Tama, ito ang Poison Refinery Base. Isa sa aking mga kaibigan ay nahuli sa Poison Refinery Base, at gusto kong hanapin siya. 3,412. Kaya ang bagay na ito. Agad namang lumuwag ang ekspresyon ni Topher, akala ko importante. Hindi problema yon. Linford Young Hero, huwag kang mag-alala. Wala na akong magagarantiyang iba pa, ngunit para sa bagay na ito, matutulungan ka naming maibalik ang isang tao. Mabuti naman. Kailangan kitang guluhin. Masasabi ni Terence mula sa tono ni Topher na ang base na ito ay may kinalaman sa mga Pauli, hindi siya magiging napakayabang kung hindi. No problem. Linford Young Hero, you and your Young Hero can stay here and rest. Then, tell me kung sino ang hinahanap mo at kung ano ang itsura niya. Hintayin mo lang ang balita ko. Tinapik ni Topher ang kanyang dibdib at sinabing. Mabuti yan. Hindi tinanggihan ni Terence ang alok. Pinark niya ang sasakyan kasama si Drake at pumasok sa bahay. Pumasok sina Terence at Drake sa bahay ng Pauli, at hindi nagtagal, dumating si Thaddeus sa lugar ni Terence at magiliw na bumati, Young Hero Linford, nandito ka na. Nabalitaan ko kay Topher na nandito ka para hanapin ang kaibigan mo. Huwag mag-alala, tutulungan ka namin dito. Sabihin mo sa akin ang pangalan ng iyong kaibigan, at mas maganda kung mayroon kang larawan. Kailangan kitang problemayan, matandang Master Thaddeus. Ang kanyang pangalan ay Aaron. Ipapadala ko sa iyo ang kanyang larawan, ngunit mangyaring ibigay sa akin ang iyong numero ng telepono. Tumango si Terence. Wala siya sa mood na isipin ang koneksyon ng Pauli sa base, kailangan lang niyang hanapin ang pangalan. Okay, salamat sa iyong pag-unawa, batang bayani Linford.
Sabi ni Tadeus habang binigay ang kanyang email box. Pagkatapos ay ipinadala sa kanya ni Terence ang larawan ng panggalan. Tumango si Thor at pumasok sa trabaho, iniwan sina Terence at Drake sa silid upang magpahinga. Pagkaalis ni Tadeus, hininaan ni Drake ang kanyang boses at sinabing, Mr. Linford, parang may nangyayari sa pagitan ng Pauli clan at ng Poison Refinery base. Sigurado iyan. Kung hindi, hindi nila magagawang pangasiwaan ang lahat. Napangiti si Terence, ngunit sa tulong nila, maliligtas tayo ng maraming problema. Totoo naman. Tapos hihintayin natin ang balita. Tumango si Drake. Sa gabi, ang pinuno ng Pauli clan ay nag-set up ng isang piging para kina Terence at Drake. Itinuring nila si Terence bilang isang panauhing pandangal. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa isang taong kasing kapangyarihan ni Terence ay kapakipakinabang sa lahi ng Pauli. Linford young hero, don't worry. Nakausap ko na ang mga tao sa base. Sabi ng kinauukulan, may impression siya sa kanila. Puro Asian ang mga tao sa base, kaya dapat nandito sila. Kaya kailangan lang maghintay ng batang bayani na si Linford, itinaas ni Tadeus ang kanyang baso at sinabing. Kailangan pa niya tayong bigyan ng mukha. Salamat. Maghihintay ako sandali. Tinaas din ni Terence ang kanyang baso. Dahil ang kanilang layunin ay nakamit, ang hapunan ay napaka-harmonious at masaya. Sa panig na ito, ang taong namamahala sa Poison Refinery base ay tinatawag na Lu Changqi. Maaari siyang ituring na isang maliit na pinuno. Siyempre, hindi kasing comfortable ang buhay niya gaya ng kay Kuya Darwin. Bagamat silang dalawa ay mga Panginoon ng kanilang sariling mga rehiyon, pinamunuan niya ang isang grupo ng mga bayo-tao at hindi maikukumpara kay kapatid na Darwin. Ngayon, tinawag siya ng pinuno ng angkan ng Pauli, si Tadeus, at sinabing may kukunin siya. Gayunpaman, hindi niya ito sineryoso. Pagkatapos ng lahat, ang lugar kung saan siya ay nasa loob ng teritoryo ng angkan ng Pauli. Kung gusto niyang pinuhin ang lason sa kapayapaan, hindi niya maiiwasan ang angkan ng Pauli. Para sa kapakanan ng kapayapaan, bibigyan nila ang angkan ng Pauli ng malaking halaga ng pera bawat taon. Bilang kapalit, ang angkan ng Pauli ay hindi magdudulot sa kanya ng anumang problema. Kung darating ang ibang kapangyarihan, tutulong din ang angkan ng Pauli para protektahan sila. Kung tutusin, masyadong mataas ang kita sa paggawa ng lason, at maraming marangal na bahay, tagong bahay, at sekta ang naglalaway dito. Kung walang makapangyarihang taga-suporta, ang mga kita ay hindi magiging sapat para sa mga taong ito upang maghanap buhay. Nang si Terence ay naghahanap ng isang tao na dumating ang angkan ng Pauli upang tumulong. Gayunpaman, nang hilahin ni Berto ang file ni Aaron, nagulat siya. Naisip niya na kung ang angkan ng Pauli ay naghahanap sa kanya upang humingi ng isang tao, ito ay dapat na isang tao na nakuha lamang ng base ng refinery ng lason. Kung hindi, bakit hindi nila siya hahanapin pagkatapos ng maraming taon? Gayunpaman, ang araw na ito ay hindi lamang nakunan maraming taon na ang nakalilipas, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay medyo espesyal din. Isa siyang espesyal na ahente ng Supernatural Investigation Bureau, at ginamit niya ang unang batch ng Bio-Human Medicine. Walang panluna sa ganitong uri ng gamot. Sisirain nito ang isip at kamalayan ng isang tao. Maaari lamang gumalaw ang isa sa pamamagitan ng hypnosis. Sa madaling salita, ang isa ay naglalakad na bangkay. Gayunpaman, ang huling gamot ay napabuti at mayroong isang panlunas. Kahit na ang isa ay na-hypnotize, ang isa ay maaaring makabawi sa kanyang isip. Siyempre, kahit na makabawi siya, ang pagkakakilanlan ni Aaron bilang espesyal na ahente ng Supernatural Investigation Bureau ay hindi madaling mabitawan. Ito ay isang mahalagang tao na espesyal na inutusan ng punong tanggapan na pagtuunan niya ng pansin. Hindi siya nangahas na palayain ang mga ito nang walang pahintulot. Kaya naman, pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, tinawagan niya ulit si Tadeus. Hello, Mr. Lu? How is it? Nahanap mo na ba ang taong gusto ko? Nang makitang si Berto Lu iyon, kinuha ni Tadeus ang telepono sa harap ni Terence. Master Thor, pasensya na, ngunit wala sa akin ang taong hinahanap mo. Sa palagay mo ba ay nagkamali ka? Wala man lang akong impresyon dito. Sabi ni Berto. No. How was that possible?
Di ba sabi mo sa akin may impression ka doon? Nagbago ang ekspresyon ni Thaddeus. Tinapik mo ang dibdib mo at nangako sa akin na walang magiging problema. Ano ang ibig mong sabihin dito? Sa tingin mo ba madali akong lokohin? Hindi siya masisisi sa pagkagalit paulit-ulit niyang ipinangako kay Terence na hindi magkakaroon ng anumang problema, at ngayong sinabi niya iyon at hindi nagawa ni Terence, saan niya ilalagay ang kanyang mukha? Parang sinasampal ang sariling mukha. Ito. Sa totoo lang, hindi nang ahas si Berto na saktan ang angkan ng Pauli. Siya ay naninirahan sa desyerto ng Hakuna Marta sa loob ng maraming taon, at kung hindi dahil sa proteksyon ng angkan ng Pauli, si Berto ay nalulula sa mga malalaking pamilya at mga sekta na dumating upang humingi ng tulong. Gayunpaman, wala siyang paraan upang harapin ang bagay na ito. Nang marinig niya ang tanong ni Thaddeus, alam niyang hindi na niya ito maitatago. Hinaan niya lang ang boses niya at paalalahanan siya, Clan Leader Thor, may tao ba sa paligid mo? May gusto akong sabihin sa iyo ng pribado. Walang tao dito, sabihin mo lang. Si Thaddeus ay hindi makatayo at umalis ngayon. Kung gagawin niya, parang may tinatago siya kay Terence. Pinilit lang niyang umupo doon. Ganito. Clan Leader Thor, ang taong hiniling mo sa akin na hanapin ay may espesyal na pagkakakilanlan. Maingat na sinabi ni Berto, nakalok ang kanyang file sa punong tanggapan, hindi ko siya mailalabas ng walang pahintulot. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Thaddeus. Sa totoo lang, special agent ang taong ito mula sa Supernatural Investigation Bureau. Siya ang gustong makipag-deal sa atin, Red Conch. Walang itinago si Berto at diretsong sinabi. 3,413. Ano? Hindi napigilan ni Thaddeus na mapanganga. Alam niya ang tungkol sa Supernatural Investigation Bureau, at alam din niya na ang Poison Refinery Base ay kabilang sa Red Conch. Gayunpaman, ito ay isang dayuhang lupain, at hindi makontrol ng supernatural na koanihan ng pagsisiyasat ang lugar na ito. Sa makatuwid, ang Pauli clan ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa Supernatural Investigation Bureau. Oo, kaya kung papalabasin natin siya at isa siyang biohuman na may demensya, hindi ka rin matutuwa. Pero kung bumalik siya sa normal, malalantad lahat ng sikreto ng ating pulang kabibe. Sa puntong ito, huminto sandali si Berto at sinabing, bukod dito, ang lalaking ito ay nahuli ilang taon na ang nakararaan kasama ang unang batch ng biohuman na gamot. Kung wala ang antidote, hindi siya makaka-recover. Pakiusap huwag mo akong pahirapan. Kasalanan ko ito. Paano kung dagdagan natin ng 10% ang tribute ngayon? Bawat taon, ang Poison Refinery Base ay magbibigay sa Pauli clan ng maraming bayad sa proteksyon. Ang 10% na pagtaas na ito ay katumbas ng higit pa. Makikita na talagang nasa mahirap na posisyon si Berto, ngunit hindi niya kayang saktan ang Thaddeus. Kung hindi, hindi siya magiging mapagpakumbaba. I see. Thaddeus hesitated for a moment, then said. May ibang humiling sa akin na gawin ito. Magtatanong ulit ako. Sige, pakiintindi, pinuno ng clan na si Thor. Mabilis na sabi ni Berto. Pagkatapos ibaba ang telepono, ang mukha ni Thaddeus ay sobrang pangit, ngunit siya ay humihingi ng tawad habang lumingon kay Terence. Linford young hero, sigurado akong narinig mo ang dahilan sa telepono. Kita mo. I would like to ask, how is this Poison Refinery Base related to your Pauli clan? Hindi direktang sumagot si Terence bagkus ay nagtanong siya pabalik. Ito. Saglit na nag-alinlangan si Thaddeus at sinabing, nasa desyerto ng Hakuna Marta kami, at tinuturing kaming mga lokal na maniniil. Kung narito siya, kailangan niyang humingi ng proteksyon sa amin. Kung wala tayong gagawin, maraming sekta at pamilya ang pupunta dito taon-taon para humingi ng tulong. Kaya naman binibigyan niya tayo ng malaking bayad sa proteksyon kada taon. Gayunpaman, hanggang doon lang iyon. Ang ating lahi ng Pauli ay hindi sasali sa mga ganitong bagay. Sige. Kung ganoon, ano ang gagawin mo kung wala na ang Poison Refinery Base? Sabi ni Terence habang nakatingin kay Thaddeus. Ito. Hindi inakala ni Thaddeus na magiging ganito kalupit si Terence. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Young Hero Linford, hindi mo ba naisip na medyo malayo ang mararating mo?
Ang pulang kabibe ay nasa likod ng base ng refinery ng droga. Kung laban ka sa kanila. I'm just asking you. Kung gusto kong mawala itong poison refinery base, ano ang sasabihin mo? Sabi ni Terence, binibigkas ang bawat salita. Buntong hininga, batang bayani Linford, alam mo na ang poison refinery base na ito ay nagbabayad sa atin ng maraming alay taon-taon. Kung ito ay mawawala ng biglaan. Thaddeus ay talagang nabalisa. 2 buhay. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at itinaas ang 2 daliri, gaano man kalubha ang iyong mga sugat, hanggat nabubuhay ka pa, tutulungan kitang gumaling. Kailan tayo gagawa ng move natin? Thaddeus, na kanina lang ay mapait ang mukha, biglang tuwang-tuwa at nagtanong. Hindi nakaimik si Drake. Ang sabi lang niya ay ayaw niyang mawala ang kita, at ngayon ay tinutulungan niya si Terence. Gayunpaman, tila walang pakialam si Thaddeus. Sa halip, siya ay labis na nasasabik. Ang iba pang miyembro ng angkan ng Pauli ay ganoon din. Ang pangako ni Terence ay higit na mahalaga kaysa sa perang ibinigay sa kanya ng pulang kabibe. Gaano man kalaki ang pera mo, hindi ito maipapalit sa iyong buhay, lalo na para sa mga top-tier practitioner na ito. Kahit na gumamit sila ng mga kayamanan upang iligtas ang kanilang buhay, mawawalan sila ng lakas. Kaya, sa pangakong ito, kalimutan ang tungkol sa pera, kahit na ibinigay ni Terence ang buong base sa Pauli, ang Thaddeus ay hindi magagalaw. Huwag magmadali. Pupunta muna ako sa base para mag-imbestiga at hanapin ang kaibigan ko. Pagkatapos, sisirain ko ang base. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay. Kung papasok lang tayo at papatayin sila, natatakot ako na baka mapatay nila ang kaibigan ko o ilipat siya sa ibang lugar para banta tayo. Tama ka. Napaka-thoughtful ng young hero na si Linford. Sige. Tumango si Thaddeus. Hihintayin ko ang hudyat mo, batang bayani Linford. Kung nasa panganib ka, sabay tayong sumugod. Kung gayon, kailangan kong magpasalamat sa matandang master ng pamilya Thor. Tumango si Terence. Ano bang sinasabi mo? Ito ang dapat kong gawin. Gayunpaman, ngumiti si Thaddeus at umiling. Sige, maghahanda na ako. Sabi ni Terence, nasiyahan. Mr. Linford, sasama ba ako? Sabi ni Drake. Hindi pa. Wait for my signal. I'll contact you. Sabi ni Terence, gumawa ng gesture sa pagtawag sa telepono. Okay, Mr. Linford. Mag-ingat ka. Bagamat hindi alam ni Thaddeus kung paano gustong mag-imbestiga ni Terence, hindi na siya masyadong makapagtanong ngayon. Kung nagtanong siya ng sobra, parang ipapahiya niya si Berto. Sa totoo lang, hindi naman niya iyon sinasadya. Nag-aalala lang siya kay Terence. Pagkatapos ng hapunan ng Pauli, hiningi ni Terence ang address ng base at mag-isang pumunta doon. Ang base ay matatagpuan sa malawak na disyerto, at mahirap hanapin kung wala ang eksaktong mga coordinate. Mabilis itong natagpuan ni Terence sa tulong ng satellite. Ito ay isang lugar na katulad ng isang bilangguan. Mayroon itong matataas na pader at madilim na mga pintuang bakal. Walang mga palatandaan o gusali sa paligid nito. Kahit sa malayo, mukha itong mirage. Ipinarode ni Terence ang sasakyan sa likod ng maliit na buhangin na may kalayuan at itinala ang mga coordinate bago lumabas. Nagsuot siya ng maskara at naglakad patungo sa nakakatakot na base. Lumitaw si Terence sa pasukan ng base, at kumatok siya sa metal na pinto ng ilang beses. Sa katunayan, kahit na hindi kumatok si Terence, nakikita ng mga tao sa loob ang pagdating ni Terence sa pamamagitan ng pagbabantay. 2 lalaking nakasuot ng maong na damit ang mabilis na lumitaw sa likod ng mga metal na gate ng base, maliwanag na nalilito sa biglaang pagsulpot ni Terence. Ano ang ginagawa ng lalaking ito? Narinig ko na ito ay isang illegal na drug refinery base. Sabi ni Terence habang kinakalampag ang pinto. Sino ka? Saan galing? Anong ginagawa mo? Ang 2 lalaki ay nagbabantay sa tanong ni Terence, hindi ito kinukumpirma o tinatanggihan. Hindi mo kailangang malaman kung saan ako nanggaling. Ang tawag sa akin ng mga tao ay isang grand thief. Nandito ako para kumuha ng pera na panggastos. Sabi ni Terence na may malamig na ngiti habang sinisipa niya ang pinto. Mahusay na magnanakaw. Ang 2 matipunong lalaki ay natigilan saglit bago sila nagkaintindihan.
Ito pala ay ang lalaking ito sa kanyang harapan ay nakarinig ng isang poison refinery base mula sa kung saan at narito upang humingi ng mga benepisyo. 3,414. How how how. Narinig ng isa pang lalaki ang mga salita ni Terence at tumawa ng malakas na parabang ito ay isang nakakatawang bagay. Bagamat may mga taong pumunta sa base para manggulo, ang mga taong iyon ay maaaring nahuli ng mga eksperto ng base at ginawang droga, o itinaboy ng mga tao ng pamilya Pauli. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay kadalasang dumarating sa mga grupo, at bihirang makakita ng taong tulad ni Terence dito na mag-isa. Anong tinatawa-tawa mo? Anong nakakatawa? Kung hindi ko ipapakita ang lakas ko, hindi mo malalaman na there's always someone better. Sabi ni Terence habang ibinunyag niya ang kanyang lakas bilang isang Earth Class Early Phase. Pinigilan niya ang kanyang lakas sa Earth Class Early Phase hindi na malaya ng dalawang lalaki na siya ay Sky Class Mid Phase. Itong kaunting lakas lang. Ang dalawang lalaki ay natigilan sa lakas ni Terence sa kanilang pag-aalala, sinumang maglakas loob na magdulot ng gulo dito ay kailangang magkaroon ng kaunting lakas, kahit Sky Class. Si Terence ay isang Earth Class lamang, ngunit siya ay ganito kalakas. Ano ang ibig mong sabihin sa kaunting lakas na ito? Hindi mo ba alam na sa karaniwang mundo, ang isang Earth Class ay isa ng napakalakas na pag-iral? Ni hindi ako madalas makakita ng Golden o Mystic Class Master. Sabi ni Terence, napakayabang. Walang imik ang dalawang matipunong lalaki. Saan nanggaling ang buhong cultivator na ito? Hindi ba niya narinig ang mga nakatagong bahay o sinaunang sekta? Ang Earth Class ay isa ng napakalakas na pag-iral. Malakas sila sa mundo ng pagsasanay, ngunit sa sinaunang mundo, sila ay maliliit na fries lamang. Silang dalawa ay Sky Class Early Phase. Gayunpaman, matapos malaman ang lakas ni Terence, nagkatinginan agad silang dalawa at biglang hinawakan si Terence sa kaliwa't kanan. Ikaw. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Nagulat si Terence at agad na tumawag. Hoy, bata, Earth Class Early Phase ka pa lang at sinusubukan mong kumilos ng mahigpit sa amin. Hindi mo talaga alam kung gaano kataas ang langit. With that, the two men revealed their strength as Sky Class Early Phase. Anak, kung ayaw mong mamatay, magpakabait ka at huwag kang gumalaw. Kung hindi, gagawin kong sulit ang kamatayan mo. Ang ibig nilang sabihin ng namamatay sa isang mahalagang kamatayan, ay ang patayin si Terence at ibigay ang kanyang katawan sa mga doktor para sa pagsasaliksik. Sky Class kayo. Paano naging posible iyon? Hindi ba ito ay isang drug refinery base lamang ng isang kriminal na gang? Paano magkakaroon ng napakalakas na eksperto dito? Nagulat si Terence. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, ngunit kami ay isang sikat na international criminal na organisasyon, at marami kaming Sky Class Masters. Siyempre, marami dito ay para lang takutin si Terence, wala naman masyado. Sila lang ang nasa base na ito, at kahit si Berto ay hindi isang Sky Class Master. Pasensya na, dadaan lang ako. Aalis na ako, bitawan mo ako. Nanginginig sa takot si Terence. Gusto mo na bang umalis? Pasensya na, huli na. Since you're here, then stay here? Malamig na sabi ng matipunong lalaki. Hindi mo ito magagawa. Alam ng mga kaibigan ko na nandito ako, pupuntahan nila ako. Hindi ako nag-iisa. Sigaw ni Terence. Ay, mabuti naman. Mahuhuli rin natin sila. Mahinang sabi ng lalaki. Si Terence ay isa lamang Earth Class Early Phase, gaano kaya kalakas ang kanyang kasama? Walang ibang paraan na mas madali kaysa dito. Malakas si Terence, ngunit ang lugar na ito ay binabantayan ng may mga security at surveillance camera sa lahat ng dako. Hindi naging madali para kay Terence na makapasok, at kinailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos makapasok. Mas mahirap mag-imbestiga. Gayunpaman, ngayong nahuli na si Terence, maaari na silang mag-imbestiga ng hayagan. Dahil nakuha ng mga taong ito ang panggilan para gumawa ng lason, binigay na lang ni Terence ang kanyang sarili sa kanila. Gaya ng inaasahan, nahuli nila si Terence. Sinamahan si Terence sa base, isa sa kaliwa at isa sa kanan.
Mabilis na nagpunta ang isa sa mga lalaki upang magulat kay Berto, ngunit hindi interesado si Berto sa isang maagang yugto ng Earth class na pumupunta rito upang magdulot ng gulo. Hinayaan niya ang dalawang lalaki na ipadala si Terence sa biohuman transformation. Dinala si Terence sa isang lugar na parang lab sa base, at ang tumanggap sa kanya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng puting Amerikana. Ang man in black na hindi nagsumbong kay Terence ay itinulak si Terence sa isang upuan at nagtanong ng mahigpit, "Anak, ano ang pangalan mo? Ano, natatakot ka na ba ngayon? Sinusubukan mong alamin ang background ko." Sabi ni Terence, buong pagmamayabang. Hahaha. Natawa ang matipunong lalaki pagkarinig nun. Terence Ford, right. Mula ngayon, ang iyong pangalan ay 9,527. Ito ang magiging panghabang buhay mong codename dito, at hindi na ito magbabago. 9,527. Napakurap si Terence, mapalad na numero iyon. Hanapin mo lahat ng mobile device sa katawan niya, tapos pinusasan mo siya. Papalitan ko siya. Walang pakialam na sabi ng lalaking naka-white coat. Okay, doktor. Tumango ang lalaki at sinimulang hanapin ang katawan ni Terence. Sa mahabang panahon na paghahanap, wala siyang nakitang kagaya ng mobile phone, tanging bote ng tableta na may maliit na recovery pill. Ano ito? Ibinalik niya iyon kay Terence, hindi man lang interesado dito. 9,527, nasaan ang iyong telepono? Bakit kailangan nating mga magsasaka ng mga numero? Napakurap si Terence. Hindi ko ine-expect na mahirap siya. Ay injection mo siya. Dahil doon, inalis ng lalaki ang kanyang kadena at kinulong si Terence sa upuan, hindi siya pinayagang gumalaw. Ang upuan ay gawa sa bakal at ang mga normal na practitioner ay hindi makawala dito. Matapos pinusasan si Terence, pumunta ang lalaki sa gilid para magpahinga. Sa pagkakataong ito, turn na ng doktor na baguhin si Terence. Ano ito? O aking Diyos, narinig ko na ang mga tao dito ay mababago sa mga biohumans. Ganoon din ba ako? Bulalas ni Terence. Ang biohumans ay lumang balita. Ito ang pinakabagong gamot. Ito ay magbibigay daan sa iyo upang mapanatili ang iyong kalooban, ngunit maaari rin itong maubos ang iyong pisikal na lakas kapag ikaw ay nagtatrabaho. Mas madaling ay manage kung may sarili kang kagustuhan. Kung gusto mong mabuhay dito, kailangan mong maging masunurin at magtrabaho. Tanging ang mas maraming trabaho ang magbibigay sa iyo ng pagkain. Malumanay na sabi ng doktor. Huwag mong isipin na hindi mo na kailangan kumain dahil lang sa mga cultivator ka. Hindi ka maaaring magtanim dito. Wala talagang espiritual na enerhiya dito, at lahat ito ay nadudumihan ng basurang gas ng droga. 3,415. Bukod dito, may lason din ang gamot na ito. Kung hindi mo itinurok ang antidote sa loob ng isang buwan, mawawalan ka ng malay sa sarili ng tuluyan at magiging walking corpse puppet biohuman. Napaka-bitter nito. Hindi mapigilan ni Terence na makaramdam ng pait. Sino ang nagtanong sa iyo na pumasok nang hindi alam ang mga limitasyon? Karapat-dapat ka, tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Mahinang sabi ng doktor habang tinuturok niya ang isang syringe sa braso ni Terence. Habang dahan-dahang ipinapasok ang syringe, hindi napigilan ni Terence na umiyak. Ang gamot ay hindi itinurok sa katawan ni Terence, ngunit inilipat sa espasyo ng jade nang ito ay nasa karayom. Itong karayom. Iturok mo. May negative reactions ba ako? Dahan-dahang inilipat ni Terence ang gamot sa jade space, ngunit nag-aalala pa rin siya. Kung may nangyari pagkatapos ng injection at hindi niya ipinakita, hindi ba siya makakaakit ng hinala ng mga taong ito? Ito ay isang mataas na antas ng gamot, at hindi magkakaroon ng anumang mga side effect. Kakailanganin mo lamang itong inumin isang beses sa isang buwan, bukod sa pagiging medyo mas may kakayahan kaysa sa isang normal na Earth class. Mabuti naman. Tila tinanggap ni Terence ang kanyang kapalaran at ibinaba ang kanyang ulo, buntong hininga, hindi na talaga ako dapat bumalik noon. Maraming tao ang nagsisisi sa kanilang ginawa. Inilabas ng doktor ang syringe at sinabi sa malaking lalaki, sige, ilayo mo siya. Magsisimula na tayo sa trabaho bukas. Okay,
Doktor. Dahil doon, binuksan ng lalaki ang posos at posos ng paa ni Terence at inilabas siya. Si Terence ay tahimik sa buong daan at hindi lumaban, at hindi siya kinausap ng lalaki. Dumating sila sa isang silid at itinulak ng lalaki si Terence. Ito ay isang silid na may 4 na tao, at 3 tao ang nakaupo sa kama. Umalis ang lalaki matapos itulak si Terence. Laminggalinga si Terence at nakita niyang 3 sa 4 na kama ang okupado. Walang laman ang kama malapit sa pinto, at lumapit si Terence dito. Bata, ang cool mo. Anong level ng expert mo? Bilisan mo mag-report. Isang lalaking may crew cut ang nagsalita mula sa kama sa tapat ni Terence. Tumingin si Terence sa kanya, siya ay isang Earth class mid-face lamang, kung tutuusin, at hindi siya gaanong nakikita sa mga mata ni Terence. F***, kinakausap kita, hindi mo ba ako narinig? Bata, hayaan mo akong sabihin sa iyo, kung ayaw mong sanayin kita araw-araw, pumunta ka kaagad at batiin ang boss natin. Ito ang amo natin, si Gory. Medyo naasar ang flathead na lalaki sa hindi pagpansin ni Terence. Tumayo siya at naglakad patungo kay Terence, itinuro ang isang mahabang buhok na lalaki sa tabi ng bintana. Malamig na tiningnan siya ni Terence, ang lalaki ay tinawag na Gory, at siya ay isang sky class early phase, hindi talaga siya maaaring maliitin. Ang hindi inaasahan ni Terence ay may mga sky class early phase masters dito. Hindi niya alam kung paano siya nahuli, ngunit wala itong kinalaman kay Terence. Ang layunin niya rito ay hanapin ang armadillo, at wala siyang pakialam sa ibang tao. Isang tingin lang ni Terence bago humiga. F***, bata, hinahanap mo ba si kamatayan? Ang lalaking may crew cut ay nagalit sa kawalan ng tugon ni Terence at ipinakita ang kanyang lakas bilang isang Earth class mid-face. Actually I don't want you to court death, but since you insist on it, I can only satisfy you. I'm already unhappy enough that I was catched. Kung patuloy mo akong I-provoke, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Mahinang sabi ni Terence habang nakatingin sa lalaki. Ha! Nag-react ang lalaki na parang narinig lang niyang biro, sinubukan niyang hawakan si Terence, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, ipinadala ni Terence ang unang estilo ng kanyang nagngangalit na apoy na 8 trigram palm. Matagal ng panahon mula noong ginamit ni Terence ang unang estilo ng palad, ngunit ito ay higit pa sa sapat upang harapin ang isang mababang antas na master na tulad nito. Boom! 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 Ang lalaking may mga tripulante na pinutol ay agad na nagpakawala ng nakakadugo na hiyaw at pinalipad. Bumagsak siya sa lupa nang may malakas na kalabog at hindi makagalaw kahit 1 pulgada. Ang mga tao sa base ng refinery ng droga ay sadyang tamad na pakialam sa ganitong uri ng labanan sa pagitan ng mga magsasaka. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kung isa pa o mas kaunting tao ang naroon. Bukod dito, lahat ng mga taong ito ay rebelde, kaya mahirap gamitin ang mga patakarang may mataas na presyon upang pamahalaan ang mga ito. How is that possible? Earth class early phase. Paano niya nasugatan si Fancy? Ang mahabang buhok na lalaki, si Gory, sa wakas ay sineseryoso si Terence. He stood up and show off his sky class early phase strength. Pero anak, kahit gaano ka kalakas, gaano ka man kalakas, matatalo ka pa rin sa akin. Sky Class Early Phase. Paumanhin, ngunit marami na akong nasample na Sky Class Masters dati, at ikaw ang pinakamahina. Mahinang sabi ni Terence. Ngayong nakagawa na siya ng hakbang, nagbago ang isip ni Terence. Gusto sana niyang imbestigahan ang insidente ng armadillo na may kaisipan ng isang nag-iisang lobo, ngunit mukhang hindi na iyon gagana. Ang mga taong ito ay walang anumang intensyon na palayain siya. Gayunpaman, dahil ayaw niyang palayain sila, matatalo niya sila sa pagpapasakop. Nagpaplano si Terence na kumuha ng ilang impormasyon sa susunod na araw, ngunit syempre, kailangan niyang magbayad ng isang presyo kung gusto niya ang impormasyong kailangan niya. Ngunit ngayon, ang mga taong ito ay hindi na kailangang magbigay ng anumang mga benepisyo. Kinailangan lang niyang supulan ang mga ito gamit ang kanyang malakas na lakas at gawin ang mga ito para sa kanya.
Ang Gory na ito ay isang Sky-class early phase master, at ang boss ng lugar na ito sa oras na iyon ang kanyang mga salita ay dapat na napakahalaga dito. Sa kanya dito, makakapagligtas ito sa kanila ng maraming problema. Siyempre, hindi nila kailangan ni Terence na sundin siya ng buong puso. Ayaw niyang maging alipin niya ang mga ito. Sa mundo ng pagsasanay, ang mga malalakas ay iginagalang sa lahat ng dako, kaya kailangan lang ni Terence na paikop sa kanya si Gory at magiging maayos ang lahat. Hahaha. Tumawa si Gory, Earth class ka lang, pero ang dami mong sinasabi. Nakakita ka na ba ng Sky class dati? Kung talagang ganoon kakalakas, nahuli ka ba at dinala dito? Ang ika-6 na estilo ng wildfire na 8 trigrams palm. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay at hinampis ito sa katawan ni Gory. Ayaw na siyang kausapin ni Terence, wala itong silbi. Lakas ang tanging bagay na mahalaga. Sa bilis ni Terence, madali niya itong mapatay, ngunit ayaw niya itong patayin. Paf! 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 Tawa pa ng tawa si Gory nang bigla siyang tumalsik ng isang subo ng dugo at pinalipad. Sa kabutihang palad, hindi siya agad napatay ni Terence. Bumagsak si Gory sa lupa at tumalsik ng ilang subo ng dugo bago napabuntong hininga sa gulat. Ikaw. Hindi ka Earth class early phase. Ikaw. Itinago mo ang iyong lakas. Tama ka, not to mention you, kahit na ang Sky class late phase peak ay nakatayo sa harap ko, papatayin ko siya ng madali at masaya. Mahinang sabi ni Terence. 3,416. Hindi nagyayabang si Terence, ngunit ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat tingnan kung ilalabas niya ang maliit. Kung gayon, bakit ka pumunta dito? Ubo-ubo. Si Gory ay nagluwa pa ng ilang subo ng dugo habang nagsasalita. Maaaring nagpigil si Terence, ngunit isa siyang Sky-class early phase, medyo mahina siya. Ni hindi siya makapagsalita. Nagulat din yung ibang tao sa room, lalo na yung may crew cut. Nagsisi siya sa pagiging matataas at makapangyarihan sa harap ni Terence. You're dying. I'll give you a choice. Trabaho mo ako at gagamutin kita. O kaya, pwede kang maghintay ng kamatayan dito. Mahinang sabi ni Terence habang nakatingin kay Gory. Ako. Kung mapapagaling mo ako, siguradong susuko ako. Alam ni Gory kung gaano kalubha ang kanyang mga sugat. Malapit na siyang mamatay, kaya ano pang pagpipilian ang mayroon siya. Bagamat hindi siya makaalis sa base at magpino ng lason araw-araw, sino ang magnanais na mamatay? Lalo na't siya ang amo ng lugar na ito at may mga taong tumitingin sa kanya, lalo pa siyang handang mamuhay ng maginhawa at hindi mamatay. Ngayon, bagamat kailangan niyang magpasakop kay Terence, siya ay nasa ilalim pa rin ng isang tao at higit sa 10,000 tao, na isang napakalakas na pag-iral. Kaya naman, pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Sige. Sabi niya. Tumango si Terence at tumingin sa lalaking may crew cut, dapat lumapit ka na rin. Sumuko na ang amo mo. Hindi mo maiisip na matigas ang ulo na lalabanan ako hanggang dulo at maghintay ng kamatayan, di ba? Hindi. Boss, 9,527, makikinig kami sa iyo mula ngayon. Hindi masyadong malubha ang mga sugat ni crew cut, ngunit hindi rin maganda ang pakiramdam niya. Mabilis siyang gumapang at ipinangako ang kanyang katapatan kay Terence. Walang pakialam si Gory. Sumuko na siya, kaya paano niya aasahan na magiging tapat sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid? Kung gayon, ililigtas ko ang iyong buhay. Sa pamamagitan nito, na-activate ni Terence ang sining ng Dragon Mastery at sinimulang pagalingin si Gory at ang kanyang ulo mula sa magkabilang panig. Bagamat sinabi ni Terence na may iligtas niya sila, hindi siya pinaniwalaan ni Gory at crew cut. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga pinsala ay malubha, at kahit na ang maliit na gamot sa pagbawi ay walang anumang silbi. Kinailangan nilang uminom ng Great Recovery Pill, at kung si Terence ay may isang bagay na tulad ng Great Recovery Pill, walang paraan na hindi siya maalis nang pumasok siya. Kaya gusto lang nilang subukan ito, ngunit hindi nila inaasahan na gagamit si Terence ng purong enerhiya para pagalingin sila sa halip na bigyan sila ng mga table tasks. Ito ay sadyang napakahimala.
Nararamdaman nila ang unti-unting paghilom ng kanilang mga sugat, at ang kanilang paggalang at paghanga kay Terence ay nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ganito ang cultivation world. Iginagalang ang mga malalakas. Kung ang isa ay mas malakas lang ng kaunti, baka kaputin nila ito sa kanilang mga puso at subukang lampasan ito. Gayunpaman, kung siya ay masyadong malakas kaysa sa naisip niya, kung gayon walang dapat kaputin. Dahil hindi na niya kayang lampasan, maaari na rin siyang magpasakop. Mabilis na gumaling ang kanilang mga sugat. Tumingin si Terence sa kanila at sinabing, ngayong gumaling na kayo, maaari ninyong piliing magpanggap na sumuko at pagkatapos ay palihim na pumunta at sabihin sa mga tao sa Poison Refinery Base na itinago ko lamang ang aking lakas. I wouldn't dare. Mabilis na umiling si Gory. Ako, Gory, ay hindi isang kontrabida na bumabalik sa kanyang salita, at hindi rin ako isang walang utak na tanga. Boss 9,527, dahil napakalakas mo na maaari mo akong masaktan ng seryoso sa isang galaw, kaya madali para sa iyo na makitungo sa ilang mga bantay sa base na ito. Hindi gagawin iyon. Mukhang naiintindihan mo. Nagulat si Terence sa sagot ni Gory. Siya ay nag-aalala na ang mga taong ito ay hindi gagana at sa halip ay sasabihin sa kanya, sinisira ang kanyang plano. Bagamat hindi siya natatakot sa mga tao mula sa Poison Refinery Base, at tiyak na hindi siya mapipigilan ng mga ito, ang layunin niya sa pagpunta rito ay hanapin ang panggalan, kaya mas mabuting panatilihin ang isang mababang profile. Pero pag-isipang mabuti, mukhang natakot talaga itong si Gory. Dahil masunurin siya, hindi na nagsalita pa si Terence. Oo nga boss 9,527, dapat may pakay ka sa pagpunta dito diba? Kung may kailangan ka, hayaan mo na lang itong kapatid na to. Wala na akong dapat sabihin, may kapangyarihan pa naman ako dito. Mabilis na sabi ni Gory. Ang pinakakinatakutan niya ay hindi na siya kailangan ni Terence paano kung patayin siya ni Terence. Sige. Alam mo ba kung saan tumutuloy ang unang batch ng biohumans? Tanong ni Terence. Yung unang batch ng biohumans. Naku boss, yung Walking Dead ang sinasabi mo. Wala sila dito, kundi sa ibang dormitory building. Sabi ni Gory. Kung ganoon, wala tayong anumang pakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot. Hindi yun. Nakita ni Gory ang pagkunot ng noo ni Terence at agad na sinabi, ang lugar ng trabaho natin ay napakalapit pa rin sa isa't isa araw-araw. Malapit na. Tapos pwede ba tayong pumunta? Tanong ni Terence, inaabangan ito. Hindi ko kaya. Umiling si Gory. Hindi magkasama ang mga work area natin, pero nakakapunta ako minsan. Oh, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Terence. Hindi ba ako ang boss dito? Ang ilan sa mga biohumans ay napakalakas din at may napakahusay na lakas. Dahil ang paunang gamot ay hindi partikular na perpekto, kung ang mga biohuman na ito ay hindi na-hypnotize ng mabuti, maaari silang mabaliw. Makikipagtulungan ako upang sugpuin sila, at ayon dito, bibigyan nila ako ng ilang biyaya at mga pribilehiyo. Boss, kung mayroon kang anumang bagay na gagawin ko ito. Paliwanag ni Gory. Oh, kung ganoon, tingnan mo ang larawang ito. Dahil doon, kinuha ni Terence ang kanyang telepono mula sa espasyo sa Jade Pendant. Parang kinuha lang ito ni Terence sa kanyang bulsa, naiwan si Gory na tulala. Pumasok si Terence dala ang kanyang telepono. Hindi ba sila lahat ay dadalhin? Ang kanya ay kinuha noon. Ngunit sa ganang kanya, si Terence ay nasa hanay na ng mga milagrong tao, kaya makatwiran para sa kanya na maging mas malakas kaysa sa iba. Sa isiping iyon, mabilis na tiningnan ni Gory ang larawan sa kamay ni Terence. Sa pagtingin sa larawan, hindi maiwasan ni Gory na lumubog sa kanyang mga alaala. Maya-maya, sinabi ni Gory, mukhang may impresyon ako sa taong ito. Nabaliw siya kanina, at ako pa ang pumipigil sa kanya. Oh! Sigurado ka. Bumilis ang paghinga ni Terence nang lumingon siya kay Gory, tingnan mo ng mabuti. Walang mali, itong taong ito. Tumango si Gory, hindi ko matandaan ang pangalan niya, pero naaalala ko na Golden Class Master siya.
Pagkatapos ng injection, aabot siya sa mystic or even earth level kapag nabaliw siya. Wala ang dalawang Sky Class Guard noong araw na iyon, at natatakot sila na baka may masaktan siya, kaya inalagaan ko siya. Magaling ba siya? Tanong ni Terence. Mabuti naman siya kanina, pero hindi ko na siya pinansin pagkatapos nun. Pero kung hinahanap mo siya, boss, tutulungan kitang malaman bukas. Sabi ni Gory. 3,417. Oh. Kung ganoon ay ipapaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Kung gagawa ka ng mabuti, ilalabas kita. Tungkol naman sa biochemical poison sa iyong katawan, hahanap ako ng tutulong sa iyo na alisin ito. Si Terence ay iniisip si Darwin Bro. Dahil boss si Darwin Bro sa base, dapat may alam siya tungkol sa biochemical na gamot. Maaaring mayroon siyang recipe o source ng antidote. Talaga. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo, boss. Maginhawa ang buhay dito, ngunit walang gustong gamitin na parang alipin. Si Gory ay isang Sky Class Master, at siya ay isang napaka-proud na pag-iral. Paanong hindi siya nakakaramdam ng agrabyado sa pagdadalisay ng lason dito araw-araw? Noong nakaraan, wala siyang pagpipilian. Masayang-masaya siya sa pagiging amo dito, pero pagkaraan ng mahabang panahon, hindi maiiwasan na maging boring ito. Hindi na lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumabas. Ngayong nangako si Terence sa kanya, nangangahulugan ito na may paraan si Terence. Sa kanyang mga mata, si Terence ay isang makapangyarihang tao. Hindi lang siya malakas, marunong din siyang magpagaling. Hindi imposibleng ma-detoxify niya ang lason. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, si Gory ay labis na nasasabik. Ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ito para kay Terence. Then, boss, can I go out with you? Maingat na tanong ng crew cut guy. At ako. Bumalik din sa normal ang nakababatang kapatid na kanina patulala. Nagmamadali rin niyang tanong. Kayong tatlo, pagdating ng panahon, umalis na kayo. Hindi ko kayang kontrolin ang maraming tao. Hindi si Terence ang tipo ng tao na gustong ipasok ang kanyang ilong sa negosyo ng ibang tao, at habang nagbago siya noong nakaraang taon, iyon ay sa mga malapit lang sa kanya. Wala talaga siyang pakialam sa ibang tao. Ang galing. Salamat, boss. 9,527. Mabilis na nagpasalamat sa kanya ang crew cut guy at ang natulala na kapatid. No need to thank him yet. Tingnan natin kung may silbi siya sayo. Sabi ni Terence, winawagayway ang kanyang kamay. Kailangan ko talagang gamitin ito. Nag-isip si Gory at nag-alinlangan saglit bago sinabing, how about this? Tomorrow, you guys will suffer a little and provoke those hypnotized biohumans. Let them beat you up, and I will stand up for you. Then, it will be perfectly justified. Walang problema. Sumangayon ang crew cut guy at ang nalilitong kapatid na lalaki ng hindi nagdalawang isip. Di bale kahit nabugbugin sila ng kalahati hanggang mamatay, lalo pa silang bugbugin. Hindi mo ba nakita kung paano gumaling si Boss 9,527 sa kanyang mga sugat sa isang iglap? Okay, tapos gagawin natin ito bukas, ganito, ganito. Sinabi ni Gory kay Terence ang kanyang plano. Ito ay simple, ngunit ito ay magagawa. Si Gory ay isang taong may plano, at natagpuan ni Terence ang tamang tao. Pagkatapos ng isang gabi ng katahimikan, si Gory, Ping, at ang natarantang underling ay lubos na gumagalang kay Terence, at alam pa ni Terence ang kanilang mga pangalan at palayaw. Kinaumagahan, isang malakas na busina ang tumunog. Ito ang wake-up call ng Poison Refinery Base. Siyempre, nakatarget ito sa mga kulis na may sariling mga iniisip. Ang mga bio-tao ay na-hypnotize. Kapag dumating ang oras, automatiko silang majigising at pupunta sa lugar ng trabaho. Boss, sabay na tayo. Maingat na tanong ni Gory. Sa labas, ikaw pa rin ang amo. Tatawagin kitang boss, at maaari mo na lang akong tawaging little one. Sabi ni Terence. Ito. Sige. Nag-alinlangan si Gory bago tumanggo sa takot. Alam niya na kung biglang naging boss niya si Terence, makakaakit siya ng hindi kinakailangang atensyon.
Ito ay mas mahusay na panatilihin ang isang mababang profile. Sabay-sabay silang apat na umalis sa dormitoryo, kasama si Terence, ang crew cut guy, at ang nakatutuwang lalaki na sumusunod sa likod. Mga tagasunod na sila ngayon, at hindi gaanong pinansin ng mga tao ang bagong mukha na ito. Dahil isinama siya ni Gory at hindi siya masyadong binyo-bully, nangangahulugan ito na ang taong ito ay kampan na ni Gory, at walang magdudulot sa kanya ng anumang gulo. Isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya nang makarating siya sa working area. May kumukulo sa loob, at nalaman agad ni Terence na yelo iyon. Tila ang lugar na ito sa pagpipino ng droga ay hindi gumagawa ng heroin, kundi mga kemikal na gamot. Matapos makapasok sa working area, ginaya ni Terence ang iba at nagsimulang magtrabaho. Wala nang makita ang crew cut guy at ang tulala na si Lucky. Gayunpaman, ang dalawang ito ay mga kampa ni Gory, kaya walang magtatanong sa kanila. Ang awtoridad ni Gory ay hindi isang bagay na itinatag lamang sa isang araw o dalawa. Pati ang mga taong nagpatrolya sa drug refinery base ay pumikit kay Gory. Kung minsan, kailangan nila siya para pamahalaan ang mga bilanggo na ito. Pagkatapos magtrabaho sa lugar ng trabaho ng ilang sandali, kinopya ni Terence ang mga aksyon ng lahat. Buti na lang at nandoon si Gory para tulungan siya, at nagayos ng simpleng proseso para sa kanya. Kailangan lang niyang kunin at ibaba. Maaaring si Terence ay isang Sky-class master, ngunit napakaraming biohumans. Hindi niya maramdaman ang mga ito isa-isa. Maya-maya, bumalik ang crew cut guy at ang natulala na kapatid. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng mga sugat, at sila ay nakapyang habang sila ay naglalakad. Nang makita nila si Gory, agad silang umiyak at nagreklamo, "Boss, nung papunta kami sa banyo, dumaan kami sa biohuman area at binugbog ng isang baliw na biohuman." Ano? Binugbog siya ng isang baliw na biohuman. Tell me, what's going on? What was this? He even dared to beat up my Gorwise underlings. Biglang sumabog si Gory at nag-aalalang sabi. Si Gory ay sikat sa pagiging mapagmataas, at mayroon siyang mga koneksyon sa pamamahala ng base ng refinery ng droga. Kaya naman, nang magalit si Gory, walang ibang nakadama na may mali. Noong unang dumating ang mga taong ito, marami sa kanila si Gory. Sa oras na ito, lumakad ang isang kawani ng base ng refinery ng droga. Nang makita niya si Gory, dali-dali niya itong inaliw, "Kuya Meng, tama na. Bakit ka nakikipagtalo sa biohuman na walang iniisip? Walang dahilan para magwala ang mga iyon. Kung galit ka dito, hindi sulit. Normally, okay lang, pero binugbog mo ang kapatid ko. Kung wala akong gagawin, ano na lang ang iisipin ng iba? Lalo na ang bagong underling ko, kahapon tinapik-tapik ko ang dibdib ko at nangako na walang maglalakas loob na mangbuli sa kanya, pero sinong mag-aakala na sa isang kisap mata, ang dalawa ko pang underling ay nabugbog ng ganito. Kung ganito ang iisipin ko para sa kanila, siyam na ano kaya't, siyam, sabi ni Gory habang nakaturo kay Terence, sobrang excited. Well, ang manager ay isang Earth-class early phase, at ang dalawang Sky-class masters ay mga gwardya lamang hindi talaga sila pumupunta sa lugar na ito, at kaya kinailangan ni Gory na tumulong sa seguridad. Talagang hindi niya gusto si Gory ngayon, at alam niyang kailangan niyang sumama sa kanya. "Old Meng, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin?" 3,418. Actually, madali lang. Ipapaturo ko sa kanila kung sinong biohuman ang gumawa nito, tapos bubugbugin natin siya at makakalimutan. Ngumuso si Gory. Ito. Sige. Saglit na nag-alinlangan ang manager at tumango, ngunit sinabing, ilabas mo siya at ibalik siya sa dormitoryo para maglinis. Huwag manatili dito. Hindi maganda para sa kanyang imahe at hinahawakan niya ang trabaho ng iba. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng mukha. Nagkunwari si Gory na nagbigay ng mukha at tumango. Sa totoo lang, tuwang-tuwa siya. Alam niyang masamang impluwensya ang pag-lecture sa iba sa opisina. Siguradong payuhan siya ng management staff na ilabas ang mga tao. Ito ay isang bagay na ilang beses na niyang naranasan. Then you can go. The rest of you can continue with your work. Sabi ng manager sa iba. Small one?
It's 9,527. Sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kagaling bilang boss mo. Kumaway si Gory kay Terence, senyales na sumama siya. Sige boss. Tumango si Terence at ibinaba ang kanyang trabaho, sumunod sa likod ni Gory. Umiling ang manager at hindi na sila pinansin. Maging si Berto ay magiliw na tatawagan si Gory matandang Meng kapag nakita niya ito. Hindi siya nang ahas na makialam sa mga maliliit na bagay. Naramdaman ni Terence na si Gory ay isang kahangahangang tao. Ang pamamaraang ito ay simple, ngunit ito ay napaka-epektibo. At naghahanap din sila ng may lehitimong dahilan. Naisip ni Terence sa kanyang sarili na hanap na niya ang tamang tao. Dumating silang apat sa isa pang work area ng Poison Refinery Base. Ang lugar na ito ay puno ng mga bayo-tao na walang iniisip. Ang mga taong ito ay mukhang mapurol, mas higit pa kaysa sa nalilitong kapatid na lalaki. Ang mga taong ito ay walang anumang reaksyon sa pagdating ng 4 na taong ito, na para bang wala sila. Sabi ni Gory habang naglalakad, mas mabuti kayong mag-ingat kayong dalawa. Sinong matapang na tamaan ang mga tauhan ko? Papatayin ko siya. Sige boss. Matigas na sabi ng crew cut guy at ng nakatulala na kapatid. Sa totoo lang, hinahanap din ito ni Gory. Sa 4 na tao na naghahanap ng magkasama, ito ay magiging mas mahusay. Sa kasamaang palad, napakaraming bayo-tao. Bagamat mahusay silang 4, hindi ito madaling mahanap. Naghanap sila mula umaga hanggang tanghali at pagkatapos hanggang hapon, ngunit hindi pa rin nila makita. Medyo nataranta ang manager kanina. Bakit naging persegido si Gory ngayon? Kung sa ibang araw lang, baka naiinip na siyang sumuko. Gayunpaman, dahil handa silang makahanap ng isa, hindi sila mapigilan ng manager. Hindi naman magkukulang sa trabaho silang 4. Hanggang sa gabi, nang malapit nang matapos ang trabaho, si Terence ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkadismaya nang marinig niyang sumigaw ang nakatutuwang underling, "Boss, boss, siya na." Si Terence, Gory, at ang crew cut guy ay sumunod sa direksyon ng boses at tumingin sa tulalang laki, na nakaturo sa isang tao sa tabi niya, excited. Si Terence ay mukhang kalmado sa ibabaw, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok. Armadillo. Nakita niya sa wakas ang panggalan. Gaya ng inaasahan, hindi siya patay, nahuli siya at ginawang lason. Sa wakas ay nagkaroon siya ng paliwanag para sa kanyang maliit na kapatid na babae. Naikuyom ni Terence ang kanyang mga kamao sa naisip. Masaya rin si Gory, ngunit masaya siya dahil natapos niya ang gawaing ibinigay sa kanya ni Terence. Hindi siya kasing excited ni Terence. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang kanyang pagganap ay naaayon sa kanyang kasalukuyang kalooban. Medyo natuwa siya na nahanap na niya ang tao. Tinuro niya ang panggalan at sinabing, "Crew cut, tingnan mo. Itong batang ito." Oo, oo. Siya yun. Excited ding tumango ang crew cut guy. 9,527, patumbahin niyo siya at ibalik niyo sa dormitoryo. Turuan niyo siya ng magandang leksyon. Utos ni Gory. Oo. Tumango si Terence at naglakad palapit sa kanila. Hanggat hindi sila mababaliw, ang mga bio-human na ito ay hindi aatake sa sinumang lalapit sa kanila kahit gaano pa sila kalakas. Magpapatuloy sila sa pagtatrabaho. Kaya madaling napatumba ni Terence ang panggalan. Sa pagtingin sa maputlang mukha ng panggalan, kumirot ang puso ni Terence. Hindi nagbago ang kanyang anyo, ngunit wala siyang pinagkaiba ngayon sa isang zombie. Malinaw na namumuhay siyang parang zombie sa mga nakaraang taon. Nakita ng manager na natagpuan ni Gory ang panggalan, ngunit wala siyang pakialam. Hindi man lang niya ito nilingan at pinayagan si Gory at ang iba pa na kunin ang panggalan. Walang hamarang sa kanya sa buong daan pabalik sa dormitoryo. Hindi napigilan ni Terence na bigyan ng thumbs up si Gory. Sulit ang follower na ito. Ang hindi inaasahan ni Terence ay ang isang random na pag-iisip niya ay magkakaroon ng napakahimala na epekto.
Kung sinunod niya ang dati niyang ideya na mag-alok ng mga benepisyo at hindi direktang nagtatanong sa paligid, bagamat magiging posible, natatakot siya na ang kahusayan ay hindi magiging ganoon kataas. Bukod dito, pagkatapos ng mahabang panahon, ang salita ay kakalat mula sa 1 tao hanggang 10 tao hanggang sa 100 tao. Sa panahong iyon, malalaman na ito ng lahat, at malalaman din ng mga tauhan ng pamamahala ng base ng refinery ng droga. Si Terence ay hindi natatakot sa kanila, ngunit nag-aalala siya na sasalakayin muna nila ang Pangolin, at hindi iyon isang bagay na gusto niyang makita. Kung iyon ang kaso, mas madali para kay Terence na dalhin ang Pauli. Inilagay ni Gory ang walang malay na Pangolin sa kama. Tumingin si Terence sa Pangolin, at hindi niya maiwasang tumahimik, naaalala ang oras na ginugol niya sa mga misyon. Ang pulang kabibe ay palaging ang pinakamalaking kaaway ng Supernatural Investigation Bureau. Bagamat hindi alam ni Terence kung bakit may sama ng loob ang Supernatural Investigation Bureau laban sa pulang kabibe, mula pa noong pumasok siya sa Supernatural Investigation Bureau, tinututulan na niya ang mga ito. Sa oras na iyon, ang punong tanggapan ng Red Conch ay umiiral pa rin na maaaring tingnan ni Terence. Kahit na ang Supernatural Investigation Bureau ay maaari lamang makipaglaban sa ilang mga tao sa Red Conch's domestic branch. Ngunit ngayon, kahit na sa harap ng General Manager, si Terence ay kalmado at naayos. Kung hindi niya ito makayanan, hahayaan niyang kagatin sila ng aso at hayaang patayin sila ng maliit. Phew! Huminga ng malalim si Terence at hinawakan ang kamay ng Pangolin. Ngayon, nagbago ang mga bagay. Ang ilan sa mga tao mula sa Supernatural Investigation Bureau ay naghiwalay na ng landas, habang ang iba ay nagsakripisyo ng kanilang sarili sa labanan. Si Huaijun, halimbawa, ay pumunta kaagad sa departamento ng pagsisiyas at hindi siya pinayagan ng kanyang katawan na manatili doon. Sa pag-iisip noong mga araw na iyon, iniisip ni Terence na ang buhay ay boring, abala, at walang katiyakan, ngunit ngayon na naisip niya ito, pakiramdam niya ay napakasaya noon. Ang pagkakaibigan sa labanan ay ang pinakamahalaga, at ang pag-ibig sa labanan ay ang pinaka-hindi malilimutang. Ngayon, para kay Ning, para sa mga tagapagmana, kailangan ni Terence na lumaban hanggang dulo. Nasa harapan nila ang plano ng tiyan daw ng isla ng Sky Class. Akala niya ay makakaalis na siya pagkatapos niyang buksan ang Sky Class Island at protektahan ang mga babae, hindi naman talaga siya nababahala sa mga batas ng langit. 3,419. Ang mga taong nagpunta sa Sky Class Island ay hindi na bumalik, at si Terence ay hindi nakaramdam ng anumang pressure para sa mga malapit nang makarating sa isla. Maaari silang pumunta kung gusto nila, at pagkatapos itong magbukas, gagawin niya ang paraan upang makapasok sa landas sa kalangitan at maiuwi ang kanyang tagapagmana. Kung makakalusot sila sa landas ng langit o hindi ay depende sa swerte. Ang Sky Class Island ay sinasabing mayaman sa chi, ngunit hindi ito maihahambing sa espasyo ng Jade. Mas gugustuhin niyang umuwi at mag-practice kaysa pumunta sa isla. Ayaw masyadong makisali ni Terence kahit na tumawid sila sa landas ng langit bago siya, hindi na sila makakabalik. Si Terence ay isa ng top-tier practitioner sa mundo ng cultivation. Wala nang makakahawak sa lakas ni Terence, maaari pa rin siyang magretiro at mamuhay ng mayaman at kapana-panabik na buhay kasama si Miss at ang iba pa kung mananatili siya sa mundong ito ng paglilinang. Pero ngayon, para kang Akira, kailangan niyang pumunta sa Sky Class Island dahil nandoon si Zhang Liju. Kung gusto niyang magising si Akira, kailangan niyang pumunta kay Zhang Liju at humingi ng payo. Sa ganitong paraan, kailangan niyang pumunta sa isla kahit na ayaw niyang. Pagbalik sa realidad, kinuha ni Terence ang kanyang telepono at tinawagan si Darwin Bro. Sa ngayon, wala kahit isang guard sa dormitory building. Sa maghapon, ang mga taong ito ay pumasok na sa trabaho, at kahit na ibalik ni Gory ang mga tao, walang sino man ang magsusubaybay sa kanya. Basta babantayan nila ang main gate at sinisigurado na walang makakatakas, ayos lang. Higit pa rito, ang mga magsasaka na ito na may sariling pag-iisip ay umaasa sa mga potion at antidotes upang mabuhay. Sino bang maglalakas loob na umalis ng mag-isa?
Nakita nilang lahat kung paano pinutol ng mga suwail na magsasaka na iyon ang kanilang mga antidote, at kung paano sila namatay sa kanilang masakit na pakikibaka. Sa makatuwid, walang sino man ang maglalakas loob na gumawa ng isang hindi makatwirang bagay tulad ng pagtakas. Si Gory, Ping, at ang maliit na natulala na lalaki ay tumabi ng may paggalang habang inilabas ni Terence ang kanyang telepono. Hello. Sino te? Gumagamit si Terence ng satellite phone, at hindi alam ni Darwin ang numero. Ako ito. Mahinang sabi ni Terence. Ah. Ikaw Boss Terence. May kailangan ka ba sa akin? Anong nangyari? Mabilis na tanong ni Kuya Darwin sa takot. Alam na niya ang nangyari sa Red Conch Headquarters. Ang general manager ay hindi isang tanga. Matapos ilabas ang mga surveillance video ng mga kalapit na kalye, nilock niya si Terence. Sa sinabi niya kay Hidan mula sa Overseas Practitioners Association, mas sigurado siya na si Terence ang impostor. Matapos kumpirmahin ang nangyari sa bansa, alam niyang ang lalaking ito ang pumatay sa tagapayo ng militar na si OG. Masasabing to the bone na ang general manager. Na-expose mo na ba ang ginawa ko sa ibang bansa? Tungkol ito sa punong tanggapan ng pulang concase, sabi ni Terence. Alam na ni General Manager na ikaw ang may gawa nito at nabanggit na sa akin. Pero alam din naman niya na wala akong expert dito kaya sumuko na siya at wala na siyang balak na ituloy ka pa, boss. Kung gusto niyang lumipat, ipaalam ko sa iyo sa unang sandali, boss. Mabilis na sabi ni Kuya Darwin. Well, I didn't call you this time to talk about this. I'm asking you, meron ka bang antidote para sa biohuman sa Poison Refinery base? Tanong ni Terence. Ang antidote para sa biohuman. Boss Terence, ang pinag-uusapan mo ba ay ang mga lumang bio-tao o ang kalahating tao? Mabilis na tanong ni Kuya Darwin. Gusto ko pareho. Sabi ni Terence. Bagamat hindi alam ni Gory kung sino ito sa telepono, nakahinga siya nang maluwag nang sabihin ni Terence na gusto niya ang dalawa. Tila hindi siya nakalimutan ni Terence. Talagang natatakot siya na iwan siya ni Terence pagkatapos ng gawain. Siyempre, hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay naroroon, at hindi siya kapantay ni Terence. Ang unang uri ng bio-tao, ang mga iniksyon na gamot na nawawalan ng isipan, ay walang panlunas. Sabi ni Brother Darwin, ang ganoong uri ng gamot ay ginagamit para sirain ang isip ng isang tao. Tinatawag din itong divine sense ng ating mga magsasaka. Sinisira nito ang pag-iisip at nawawalan sila ng sariling pag-iisip. Pagkatapos, makokontrol lamang sila sa pamamagitan ng hypnosis. Ang mga salita ni Darwin Bro ay nagpalundag sa puso ni Terence. Walang antidote. Dati, malabo rin itong binanggit ni Berto, at ngayong sinabi na rin ni Kuya Darwin, malamang na wala talagang panlunas. Kung tutusin, si Kuya Darwin ang namamahala sa Poison Refinery base, kaya mas marami siyang nalalaman. Isip. Spirit sense. Hindi ba katulad iyon ng sitwasyon ni Akira? Nawala ng malay si Akira dahil sa sobrang paggamit niya ng kanyang spirit sense, ngunit ang spirit sense ng Pangolin ay nawasak. Hindi sila pareho, ngunit medyo magkatulad sila. Nakahinga ng maluwag si Terence. Malamang may paraan si Zhang Lijiu para harapin ito, tama ba? Paano ang pangalawang uri ng semi-cyborg? Tanong ni Terence. May antidote yan. Kahit hindi ako marunong gumawa ng antidote at hindi ko alam ang formula, maliit pa rin ang stock ko. I can detoxify a few people, 8 to 10 is no problem. If there are too much, I will have to think of other ways. Diretsong sabi ni Kuya Darwin. Tama na. Tumango si Terence at tumingin kay Gory, actually, kahit wala ka, pwede ka pa ring mag-apply sa headquarters. Anong ibig mong sabihin? Boss Terence. Bahagyang natigilan si Kuya Darwin. Kasalukuyan akong nasa base sa disyerto ng Hakuna Marta, at kukuha ako ng ilang tao para sirain ito. Gayunpaman, may 3 tao dito, mga kampon ko sila, at tinulungan na nila ako noon pa.
Hayaan mo silang sumunod sa iyo mula ngayon at maging mga compound mo, isa sa kanila ay kahit isang Sky Class Early Phase Master, dapat siya ang tumulong sa iyo. Kapag inatake ko ang base, dalhin mo ang iyong mga tauhan, sabihin mo lang na itong Sky Class Master ang nagtip sa iyo. Sabi ni Terence. Sa ganitong paraan, ikaw at siya ay maituturing na nag-ambag. Kahit na hindi mo nailigtas ang buhay ni Berto, at least ginawa mo ang iyong makakaya. Kung tungkol sa kinaroroonan ng mga biohuman sa base, walang pakialam si Terence. Maaaring dalhin sila ni Darwin Bro kung saan man niya gusto. Hindi sa ayaw ni Terence na iligtas sila, ngunit hindi niya magawa. Ang isang uri ng biohuman ay hindi mabawi. May pasyente pa rin si Terence dito, at hindi sapat ang isang uri ng antidote. Maaari rin niyang hayaan si Darwin na ipagpatuloy ang mga ito sa hirap ng trabaho. Hindi bababa sa mailigtas niya ang kanilang mga buhay, at ang mga tao sa angkan ng Pauli ay hindi magkakaroon ng kita. Okay, walang problema. Salamat, Boss Terence. Agad namang sumagot si Kuya Darwin. Pagkatapos ibaba ang tawag, tiningnan ni Terence ang nasa sabik na tatlo at mahinang nagsabi, ito ang iyong magandang kapalaran. Subaybayan mong mabuti si Darwin sa hinaharap. Siya rin ang aking nakababatang kapatid. Baka sa hinaharap, kapag tuluyan ko nang nasira ang pulang kabibe, kakailanganin pa rin kita. Oo. Salamat, boss, sa pagligtas sa aming buhay. Siguradong magsusumikap kami kasama si Kuya Darwin sa hinaharap at magsisikap na matulungan ka sa lalong madaling panahon. Mabilis na sabi ni Gory. 3,420. Tinawag naman ni Terence ang pinuno ng angkan ng Pauli, Thaddeus. Young Hero Linford, dapat ba tayong kumilos ngayon? Matagal nang naghihintay si Thaddeus. Matandang punong Thor, nagbago na ang isip ko. Mahinang sabi ni Terence. Biglang tumibok ang puso ni Thaddeus. Nagbago ba ang isip niya? Hindi ba't nangangahulugan iyon na ayaw ni Terence na salakayin ang base, at ang kanyang pangako ay walang silbi? Sa ilang sandali, dadalhin mo ang ilang tao dito at papatayin ang lahat ng pamunuan ng Poison Refinery Base. Tungkol sa mga biohuman na iyon, pipili ka rin ng ilang masasamang tao na papatayin. Pagkatapos nito, isa sa mga compound ko ang kukuha sa lugar na ito at itutulak ang lahat ng sisihin sa mga pirates. Kung ang base ng refinery ng droga ay patuloy na mananatili dito, magkakaroon ka pa rin ng taunang kita. Terence sigh. Siya ay medyo malambot ang puso, pagkatapos ng lahat, at hinayaan lamang ang Pauli na pumatay ng ilang masasamang tao, hindi lahat ng bio-tao. Kung tungkol sa base, hindi nag-alala si Terence. Sa kontrol ni Darwin Bro, hindi siya gagawa ng masama at hindi lasunin ang sarili niyang mga tao. Nais ni Terence na mangisda sa magulong tubig matapos maalis ang ilang biohuman. Kapag bumalik si Darwin Bro, sasabihin niyang napatay din ang Pangolin, at makakatakas siya. Kaya ganito. Nagulat at natuwa si Thaddeus, at mabilis na sinabi, alam ko, dadalhin ko ang mga tao ngayon. Hanggat hindi babalik si Terence sa kanyang sinabi, ayos lang. Dagdag pa, ang sitwasyon ay kapaki-pakinabang sa angkan ng Pauli, kaya bakit hindi? Sa utos ni Thaddeus, ipinadala ang lahat ng mga eksperto ng angkan ng Pauli. Ito ay isang walang buwan at maangin na gabi, at lahat ng miyembro ng pulang kabibe sa base ay papatayin. Hindi inaasahan ni Gory na magagawa ni Terence na utusan ng padre de pamilya, nakakagulat ito. Nagulat na sila na kayang kontrolin ni Terence ang mga high-level na miyembro ng Red Conch, at ngayon ay nagulat sila na si Terence ay isang Celestial. Sige, hihintayin kita dito. Tumango si Terence at ibinaba ang telepono, tahimik na naghihintay. Sa mga dalubhasa ng pamilya Pauli, ito ay isang piraso ng cake para sa kanila upang sirain ang Poison Refinery Base. Sa loob lamang ng isang gabi, lahat ng mga tao mula sa pulang kabibe ay napatay. Ayon sa mga file ng mga biohuman na ito, ang kanilang ginawa noon ay naitala. Pumili si Thaddeus ng ilang taong gumawa ng masama at pinatay sila. Ang mga katawan ay nagkapira-piraso at hindi na makilala. Matapos gawin ang lahat ng ito, pinamunuan nila ang kanilang mga tao at tahimik na umatras.
Para naman kay Gory, kahit na hindi niya nailigtas ang buhay ng mga miyembro ng Redcon case, nagawa niyang protektahan ang base. Kahit naiulat ang mga aksyon ni Gory, walang mag-iisip na may mali dito. Pagkatapos ng lahat, si Gory ang boss ng Poison Refinery Base, at mayroon din siyang management authority. Gayunpaman, hindi niya suot ang uniforme ng manager ng base, kaya nakaligtas siya. Bilang boss, natural na alam niya kung saan tatawag sa telepono. Natagpuan niya sa telepono ang malaking amo ng kalapit na sangay ng pulang kabibe, si Kuya Darwin, at hiniling niya na lumapit siya para tumulong. Pagkatapos, lahat ay may katuturan. Ang armadillo ay kinuha ni Terence nang walang nakakaalam. Hindi alam ng maraming tao na buhay pa siya ang mga taong ito ay pawang mga nasasakupan ni Terence. Nang malaman ng general manager na nawasak ang drug refinery base sa Hakuna Marta Desert, galit na galit siya. Darwin, anong nangyari? Sino ang gumawa nito? General Manager, I'm not sure. Pagdating ko dito, nag-withdraw na yung mga yan. Pero, sabi nga, pumunta daw sila dito para mangikil, pero yung kinauukulan dito na si Berto, hindi lang sila binibigyan ng pera, pero binyantaan pa niya sila ng mga malisyosong salita. Nahuli rin niya ang ilan sa mga tao nila para maging mga coolies. Later, this group of people were direct accomplices and base. Paliwanag ni Kuya Darwin. Paano ang angkan ng Pauli? Hindi ba iyon ang teritoryo ng lahing Pauli? Bakit hindi nahanap ni Berto ang angkan ng Pauli para sasalakayin? Tanong ng general manager na nakakunot ang noo. Hindi ba't kasalanan ni Berto ang lahat? Sa simula, akala niya ay pushover ang kabilang partido. Hindi lang niya sila pinalayas, kundi pilit din niyang pinigil ang ilang tao para maging mga coolies. Nang maglaon, hindi niya ito sineryoso. Pagkatapos ng mga taong iyon ay bumalik, tinawag nila ang mga tao at direktang sinira ang base ng refinery ng droga. Kahit na si Berto ay tumatawag na hindi siya gumawa ng pagkakataong gumawa ng isang yun. Para sa boss ng isang drug refinery base na tinatawag na Gory, na mabilis na tumawag sa akin, hindi ko malalaman na may nangyari dito. Walang magawang paliwanag ni Brother Darwin, kung hindi ako dumating sa oras, ang mga bio-human na ito ay patay na. Damn, itong Berto. Galit na galit ang general manager. Sanay na talaga siya sa pagiging mayabang. Wala man lang siyang pagbabantay. A good drug refinery base has been turned into this. How big of a loss do we have now? Ang mga pagkalugi ay napakaseryoso. Ang lahat ng mga hilaw na materyales para sa pagpino ng lason ay nawasak, ang lahat ng mga technician ay pinatay, at ang ilang mga bio-tao ay napatay. Ang natitira ay hindi nawala dahil walang pera dito. Gayunpaman, imposibleng patakbuhin ito muli ng walang isang taon ng pagpaplano. Sabi ni Kuya Darwin. Sige, ipaubaya ko na sa iyo ang mga usapin doon. Bitawan mo siya at tumakbo sa lalong madaling panahon, walang magawa ang general manager. Oo, general manager. Mabilis na sabi ni Kuya Darwin. Sa puntong ito, mas lumawak ang kapangyarihan ni Kuya Darwin. Dinala ni Terence ang panggilan pabalik sa Paulis Manor, ngunit hindi nakaramdam ng kagalakan si Terence mula sa tagumpay. Hindi maganda ang kalagayan ng panggilan, at ngayon lang sila makakaasa kay Liju. Nang gabing iyon, nagpaalam si Terence sa Pauli at bumalik sa Songshan kasama si Drake. Nais niyang sabihin kay Aliyah sa sandaling mahanap niya ang armadillo ito ay isang sagot sa kanya, pagkatapos ng lahat. Bumilis ang takbo ng sasakyan at sa wakas ay nakarating sa gate ng unang paaralan ng Songshan kinabukasan. Hindi mapigilan ni Terence na maging emosyonal habang nakatingin sa pamilyar na campus. Naalala pa niya na early March noong nakaraang taon, nang pumunta siya rito at unang beses niyang nakilala ang Miss Atyasi. Gumawa siya ng kalaban kay Leandro. Hindi niya akalain na ang mga tao noon ay aalis na, at makukuha ni Leandro ang kanyang kapalaran at maging miyembro ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Ang Miss Atyas ay naging mga tagapagmana, at papaalis na sana sa Skyclass Island. Nagpadala ng text si Terence kay Aliyah, na nagsasabi sa kanya na hihintayin siya nito sa gate ng paaralan, at hahanapin siya nito pagkatapos ng klase.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.